instead na yun, ito ang ilalagay. Tapos ganun din, may ring din dito, ilalagay dito. Tapos ito na ilalagay. Bubble counter. Hindi pwedeng isa lang ang bubble counter sa lahat. Tig-isa silang bubble counter. So, yun. Kasi parang nabanggit nyo sa akin mag-splitter kayo. So, lagay na natin yung bubble counter. Tapos, huwag kalimutan yung o-ring na black dito. Isaksakan mo. Isaksakan mo. Dito yan. Ayan. Ayan. So, kung maglalagay ng timer, sir, dito sa saksakan ng timer. Kasi hindi siya aandar hanggang walang kuryente. So, i-open natin. Yan. Tumaas na yung pressure gauge niya. Ayan na. Tapos, yan. Pupula. Ibig sabihin, may kuryente. Tapos, dito mag-a-adjust ng bubble per seconds. Ayan. Ayan. So, hindi malalak din to pag may pressure na. Kaya, kailangan mong tanggalan ng pressure pag tatanggalin yung regulator para sa refill. So, off na natin. Yan. Pagka-off niyan, pagkatanggal ng kuryente, minsan meron pa yan. Tuloy-tuloy pa siya kasi meron pang nakastore na CO2 dito banda. Konting-konti lang kasi yung ginagamit natin sa aquarium. So, yun. Hindi ko nababaklasin to, sir. Tapos, yung hose. Ito naman yung hose. 2 meter hose to. Gugupitin siya mga 12 inches from dito, no? Para sa check valve. Yung check valve is para hindi mag-backflow yung water. Ito yung check valve. Yung flow, merong siyang arrow, sundin yun para sa flow niya. So, kung flow ng CO2 pa akyat, yun, pa akyat. Ayun. Pag ginamit to, medyo wala ng tanggalan. Tapos, dito naman to. Yung flow pa rin. Titingnan yung flow. Yan. Paglagay nito, check, puro hand tight lang yan. Huwag gumamit ng tools kasi baka mabali. Puro hand tight lang siya lahat. So good to go na to, sir. Lalagay na lang dito yung diffuser sa dulo. I-off ko siya, i-on nyo na lang pagkadating. Pero kahit naka-off yun, meron na yung pressure, may naka-store na dito. Kaya possible pagkasaksak nyo, meron na siya. So, book na namin. Thank you.